Hello mga sangkay! Welcome back to my channel. Ito po muli ang inyong sangkay na si Sangkay Lons muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat. Dito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo. No? So mega love shoutout sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val at Edna, Kalingap Rob. Sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers. Sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs. Mega love shoutout sa inyong lahat. And of course, I love you all. Ayan. Mega love shoutout also kay Roel and Rachel. Sa Team Rochelle, True sa Family, Team Kalingap, Kalingap Partners, Team Kaliwat. Sa lahat ng aking mga sponsors, kay Tita Bing, ang kanyang YouTube channel ay Horbin TV Vlog. Subscribe po natin. Ang tita kong Vayot, si Tita Mina Jaramillo ng California. And of course, ang pinaka-gorgeous sa lahat, si Mamita ng San Diego, California. Mega love shoutout sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga nagmamahal kay Sangkay. So ngayong araw na ito mga Sangkay, gagawa ko ng reaction patungkol ito sa bagong pasabog ngayon, no, sa kay Daddy Donut. Wala akong video clips na ipapapanood sa inyo. Napanood ko lang ito doon sa kay Borloloy's Thinking, no. Walang video clips akong ipapapanood sa inyo, kundi magbibigay lamang ako ng opinion ayon doon sa aking napanood sa live ni Borloloy's Thinking, no. Nagtataka lang ako, bakit sa tuwing may issue sa kay Dr. Love, pumapasok din si Daddy Donut. Magkadikit ba ang dalawang ito? Alam natin kahapon ng aking topic, no, si Dr. Love, yung aking topic kahapon, and napakaraming marites ang nanood. Sana ngayon marami rin mga marites na manood kasi pulang-pula ang mga hasang ngayon ng mga marites kasi maraming issues. Dito na tayo, pag-usapan na natin ito, no, patungkol sa kay Daddy Donut, no. Tungkol dito sa live ni Borloloy's Thinking na isiniwalat niya yung kanyang nalalaman patungkol dito sa 1.2 million pesos na nasa kay Daddy Donut. Daddy Donut, beka naman. Pahinga naman dyan. Kahit lang, yung 0.2 lang. Alam natin na si Daddy Donut, no, makontroversial to. Pinutakti ito ng controversial noon dahil dito sa sa laban nila ni Trending Pia, no? Kilala rin natin si Trending Pia na naging matunog din ito siya dito sa social media nung pumasok dito sa Team Rochelle. Hindi ko lang alam kung same ba ito sila ni na Marzano at saka na Borloloy's Thinking, kung parehas sila ng grupo na pinanggalingan bago sila mapunta dito sa Team Rochelle, no? Parang parehas yata sila ng grupo, no? Nagtataka lang ako bakit hindi nila kilala ang bawat isa kung sila ay galing doon sa, kung sakali man sila ay galing doon sa kabilang grupo na kanilang pinanggalingan. Kahit kasi ako mismo, marami akong nalaman patungkol dito sa kay Trending Pia, sa kanyang pinanggalingan na community, kung ano nga bang klase ito, si Trending Pia. May mga sponsors na mga nag-sponsor sa kanya dati na nagmi-message sa akin, no, na kilala ko na mga nag-sponsor na sinasabi nila, may mga sinasabi sila patungkol sa kay Trending Pia. Pini-PM nila sa akin. Noon kasi hindi pinaniwalaan ito si Trending Pia sa mga puna namin ng mga reactors. Kasi ang iba dyan, gaya ng sabi ni Borloloy's Thinking, yung iba dyan nabubulag dahil sa maamong mukha, sa nakangiting mukha, dapat hindi tayo doon nabubulag, no? Yun yung mga sinasabi kasi namin noon na may mga isinisiwalat kami pero hindi pinapakinggan ng iba kasi bulag. Kasi idol nila. Paminsan kasi sa mga viewers, wag tayo magpapadala sa mga maaamong mukha, sa magagaling magsalita. Minsan yung iba
hindi ko nilalahat yung ibang mga reactors na may credibility, dapat paniwalaan. Kasi kami, hindi kami basta-basta nagbibitaw ng salita dito kung wala kaming pinanghahawakan na ebidensya. Di ba? Paminsan kasi yung iba talaga ng mga viewers, yung mga diehard fan nila, no, sobrang naniniwala. Halimbawa, si Trending Pia kasi, pinakita niya kung gaano siya ka diehard fan dito sa Rochelle. So yung mga followers ng Rochelle, sobra silang naniwala dito sa kay Trending Pia kasi diehard fan nga sila ni Rochelle. So naniwala sila sa mga dumidikit dito sa Rochelle. Huwag tayo basta-basta maniwala kasi marami pong mga mapagpanggap. Dito si Daddy Donut nahusgahan, no? Nahusgahan. Si Daddy Donut, member ko po yan. Sa Kaliwat, sa Kalingap Watchers, no? Member po yan namin si Daddy Donut. Kaya nung mga panahon na yun, ipinagtanggol ko po yan. Si Daddy Donut at saka si Laila Mendoza. Si Laila Mendoza ay nagka-issue din noon. Lagi silang nagkaka-issue nung mayroon pang MERD, no? Dahil nga dito sa sumbong na ito ni Trending Pia, doon sa MERD, no? Naniwala kasi ang MERD, ang pamunuan ng MERD noon sa kay Trending Pia, no? Kaya ang binabanatan, naniniwala sila doon kay Trending Pia, ang binabanatan, yung mga isinusumbong ni Trending Pia na mga tao like Laila Mendoza, Daddy Donut, no? Kaya pinagtanggol ko ito noon, si Laila Mendoza at saka si Daddy Donut. Kasi member ko sila. Kasi naniniwala ako sa kanila. Hindi ako basta-basta kasi naniniwala ng mga sabi-sabi. Unless, no, meron tayong mga ebidensya na nakikita, na ipinanggagaling doon sa kabila. Kaso wala naman silang mga na ipapakita, kundi puro kuda lamang. Lumaki kasi ang ulo noon ni Trending Pia kasi pinaniwalaan, kinampihan, no? Kaya hindi nila alam na yung mga sinasabi ni Trending Pia ay kabulaanan, no? Ito yung sinasabi ni Borloloy's Thinking, no? Ning pinasabog niya na yung patungkol sa bank account ni Daddy Donut, no? Na si Daddy Donut pala ang nagbibigay ng pera, hindi yung ang paniwala ng iba na si Daddy Donut ang binibigyan ng pera doon sa kanyang bank account. So lumabas ang katotohanan ngayon. Lumabas yung kung ano nga ba ang katotohanan. Lumabas kung ano nga bang klaseng tao yung kanilang taong pinapaniwalaan noon. Mas inilaglag nila noon si Daddy Donut kasi mas naniwala sila dito sa taong nagsusumbong. So anong nangyari ngayon? So nagsorry sila kay Daddy Donut pero the damage has been done, no? So nasira si Daddy Donut, hinusgahan ng karamihan. Nakakausap ko sa Daddy Donut noon patungkol dito sa mga issues na ito. Kaya naniwala talaga ako dito sa kanya. So, yun, nahusgahan ngayon, nasa huli ang pagsisisi, di ba? Na nanghihingi nga sila ng public apology sa kay Daddy Donut kasi mas pinaniwalaan nila yung tao, no, kesa dito. Na sabi nga nila mismo si Rachel ay nagtampo sa kanila kasi nga ipinaglaban ni Rachel si Daddy Donut kasi mas kilala niya si Daddy Donut, no? Kilala niya kasi tsuhin niya yan, sabi niya, no? Nagtampo sabi ni Thinking ni Borloloy's Thinking, no? So hindi natin alam na may ganitong issue pala, no, na nasa loob ng RORD, no? RORD, no? Yung RORD, yung Rochelle Official Reactor Defender, na mayroong kanyang issue na may mga investigasyon na nangyayari, medyo may nagkakagulo, no? So, ngayon lumabas tuloy. Kanina napanood ko kasi sa live ni Kuya Val, no? Na sinabi ni Kuya Val na panoorin nyo na lamang yung para malaman ninyo yung live ni Borloloy's Thinking, no? Kung ano nga ba ang katotohanan. So ngayon marami ang naliwanagan dito. Nasira yung image ni Daddy Donut, no? Dahil lamang sa isang tao na pinaniwalaan nila. And hindi lang naman si Daddy Donut dito ang nasira. Marami po, gaya ng sabi nila diyan, maraming mga tao ang napaikot. At sila mismo napaikot sila nitong taong ito
na kanilang pinaniwalaan. So, kaya pala nagtataka ako, no, kung bakit yung channel ni Trending Pia wala masyadong upload, medyo matagal na. Narinig ko doon sa sabi ni Borloloys, no, na napa-strike yata ito. Napa-strike si Trending Pia. Yun lang yung ipinagtataka ko talaga. Kasi kung galing sila sa isang group, galing sila sa isang community dati, bakit hindi nila alam? Alam ko kasi may mga issue din kasi ito, no? May mga issue din kasi ito doon sa pinanggalingan niyang community in terms of kung ano-ano man, no? Kung ano-ano mang mga issues doon sa kanyang pinanggalingan. Ako kasi nag-observe, tapos kumbaga iniimbestigahan ko, pinapanood ko yung kanyang mga group kung saan sila nanggagaling. Kaya may idea ako kung anong klaseng tao ang mga pumapasok dito sa Kalingap. So ito lang yung aking reaction patungkol dito, no, na naliwanagan ang lahat dito sa live na ito ni Borloloys Thinking, no, na lumabas yung katotohanan, yung kanilang taong hinuhusgahan noon, si Daddy Donut, na kumbaga parang naligtas sa ngayon. Nalaman nila kung sino yung tao talaga na talagang nanggagamit, kung sino yung taong may purpose, mayroon lamang pansariling interes, kaya pumapasok sa mga kilala ng mga grupo, kilalang community, kasi mayroon silang mga pansariling interes sa kanilang sarili. Maraming salamat mga sangkay sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lon, subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share tong video nito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo bang kinaroroon. Paalam na mga sangkay. Paalam.